hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila yung unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Nako, day 7 na ho tayo ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. At ngayong araw na to, ang total ho nating nagagastos dyan sa impeachment na yan, 175 million pesos. Palakpakan. Diba, dapat nare-remind yung ating mga kababayan na kada araw ang lilipas dyan sa impeachment na yan, 25 million pesos ho ang nawawalda sa kaban na sambayanan. Palakpakan. Magkano ang sinasabing ninenok daw di umano nitong si BP Sara? 125 million. Palakpakan. Walang ebidensya, fishing expedition sa House of Representatives, fishing expedition dyan sa impeachment trial court. Nawa 175 million pesos na po tayo. Palakpakan. Dito sa video na to, siyempre, ika nga nitong si Chis Escudero, kung ang impeachment trial court parang diesel engine, na pagka uminit bumibilis ang takbo. Diyan naman sa House of Representatives, ganun din ho sila. Bago mag impeachment trial, bago mag-umpisa yan sa Senado, dapat magpainit muna sila diyan sa House of Representatives. Para din silang mga diesel engine dyan. Palakpakan. Adyong at itong tagapagsalita. Ito pumupustura talagang parang kapani-paniwala, strict body na strict body. Yung tipong ako ang tagapagsalita ng prosecution. Pambihira. Sir, okay lang sana kung wala pa kami nakitang picture na para kang baklita, ha? Ayos-ayusin mo tindig mo. Iayon mo kung ano ka talaga, okay? Huwag yung panggap, pangit yan. Korekta na ho tayo sa bolahan ni Adyong at ng kanilang tagapagsalita. Di natin kilala yan. Day of our House Prosecution Panel spokesperson. Yung ano niya, yung tipong smart boy. Basta ako, ganyan lang ako. Ganyan lang kamay ko. Yeah. May magtatanong? With us today are none other than Representative Zia Lonto Adyong of the 1st District of Lanao del Sur. Habang naghihintay ho tayo sa diyan sa kaganapan sa Senado, pagtsagain nyo na ho ito kasi gusto kong ipakita yung gastos natin sa impeachment sa inyo. Ito na ho ang gastos natin. Ngayon pa lang, aanin ko na. Yan na yung cost ho natin sa impeachment. And also Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., who is also acting as one of the counsels for the prosecution. To start this press briefing, let's hear first from Representative Adyong. Thank you very much, Kuya Roy. 175 million. Grabe naman yan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ginaya na si Senator Robin Padilla. Ano ba yan? warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maayong buntag kanatong tanan, magandang umaga po. Just a quick recap of what happened in the past 2 weeks. The House Prosecution Panel was able to again establish the facts based on the testimonies presented by Mr. Calilong and Lotok. On the part of Mr. Calilong, the House Prosecution Panel was able to establish again the facts surrounding the digital evidence na presenta po sa korte. Ito po yung nakita natin, nagbanta ang Vice Presidente laban kay Presidente sa unang ginang at sa former Speaker of the House of Representatives. Tinahi po ito when Attorney Lotok, again, sufficiently corroborated the testimony of Mr. Calilong with prima facie evidence to proceed with the filing of the complaint for preliminary investigation with a reasonable certainty of conviction. Again, both testimonies were not refuted. So nandito na po tayo sa punto wherein we are approaching the end of Article 4. Our last witness that we will present tomorrow will be Director Matibag. Hindi ba ngayon? Kala ko naman ngayon yung ipipresenta si Matibag. Bukas pa lang pala. Para po masagot at matahi yung mga hanging questions na tinanong po in the previous 2 weeks kay last week kay Mr. Lotok. So Hindi ko galing sa atin yan yung tahi-tahi Sila ho nagtatahi ng istorya labang kay Bibi Sara. Diba? Yung mga ginagamit nilang salita, nabibisto na sila. Alang yan. Anong tahi-tahi? Ito po yung magiging finale nitong Article 4, ang presentasyon ng House Prosecution Panel kay Director Matibag at ang pagbibigay po niya
information. Naset na ho nila naratibo na yang conditional threat ni VP Sara national security. So pagka sinabi ni Matibag, dahil nga national security yan, hindi namin pwedeng pagsabi kung sino. Pero meron silang hinar. Pero hindi pa nila hinuhuli. Pero national security, palakpakan ho tayo. Hindi, siniset na natin kasi ninoloko na ho tayo nitong mga to tapos hindi pa natin na ika nga aayusin, di ba? Ayusin na natin. Ngayon pa lang. Facts surrounding the Muulan na naman ho. Lakas ng ulan, grabe. Parang babaha ata sa House of Representative nito. Oh, lakas ng ulan. this preliminary Tuloy mo, investigation Jong. conducted by the NBI. So inaasahan po natin bukas ay maririnig po natin ang testimonya ni NBI Director Matibag. Jay? Bukas pa? Pambira. Good morning, everyone. Thank you for joining us today. So, as you would recall also, during the last hearing last week, last Wednesday, the parties engaged in oral arguments to advance their respective positions with respect to the prosecution's request for the issuance of subpoena to compel the presentation or the submission of the various financial documents of the Vice President and her husband, as well as their financial interest. This includes their BIR filings, the AMLAC records, and bank records. So, as you know, during last week's hearing, the parties, after they Wala, present... may ng klase to. Puro formal lang pala tong abogado na to. Kala ko pa naman matigas to. Diba? Kala ko pa naman may bitaw talaga. Wala naman pala. their Pambira. oral arguments and their rebuttals, the impeachment court decided to continue the oral arguments today to allow the senator judges to ask questions to either of the parties. With respect to this matter, we just want to emphasize the importance of today's proceedings. Unang-una ho, gusto namin klaruhin, ang hinihingi ho namin dito ay presentasyon pa lang ho nitong mga official records na to. Wala pa hong mangyayaring paghahatol dito. At hindi pa rin ho ito pagtanggap ng ebidensya. Ito Yan. pa lang ho ay para mabigyan ng pagkakataon na mapresenta itong mga dokumento na to at masuri ng magkabilang panig. As we've emphasized before, these financial documents are very important, particularly with respect to the articles of impeachment on unexplained wealth, or the Article 2. Dahil sa pamamagitan ng mga dokumentong ito, dito ho natin Sana all may unexplained wealth. Sana all merong kahina-hinalang paglobo ng SALN. Sana all from 51 million, ay 50, anong kapilakson? 80 something million, tapos naging from 2 digit na SALN, naging 3 digit. Sana all. By a million hindi 1,000. From nasa 80 million ba? Hindi ko alam. 58 million. Nakalimutan ko na. Teka lang, hanapin natin para hindi tayo magkamali. Mahirap na nagkakamali, ha? Sana all, ganun na lang, Sana all iniimbestigahan yung unexplained wealth. Sana all pagka lumaki yung SALN, ang karugtong nun, investigasyon kasi kailangan ipaliwanag kung paano biglang lumaki yung SALN ng isang government official. Sana all. Teka lang ko ayusin ko lang tong keeping. From 58 million, ayun. Pambihira, lakso kasi ng ulan dito sa lugar natin. Ibang klase talaga. Parang ramdam ko na naman ang baha. Diba, unexplained wealth, naging katakataka ang biglang paglobo ng SALN ni VP Sara. Ito, kay Ping Lacson, from 2022, 58 million. Pagpasok ng 2026, 244 million. So kailangan natin buksan yung BIR box. Kailangan natin buksan yung kanya mga income tax. Ganon! Di ganon. Hanap kayo ng ebidensya. Ilatag niyo yung ebidensya. Hindi naghahanap kayo ng ebidensya sa chance.
Oo naman sir, alam nyo na, kahit ikaw, kaya nga hindi ka gaano nagpapa-interview kasi alam mo din na mali yung ginagawa nyo. Natin makikita Bihira. yung complete financial standing ng Vice Presidente. No? Again, we have to emphasize, ang hinihingi ho namin dito ay subpoena. Ano hong ibig sabihin ng subpoena? In particular, subpoena duces tecum. Ito ho ay order issued by the Naiintindihan namin. Hindi nga pwede. Ang kulit mo naman. Impeachment Court, no, to compel these different government agencies as well as the banks to submit these very important financial records. Okay. Tulad ho ng nasabi namin dati, napakahalaga ho na maikumpara natin ang buong yaman na dineklara ng Vice Presidente sa kanyang SALN or the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, no? At ikumpara ito dun sa kanyang mga BIR tax filings. Ano ho ito? Ito ho yung taon-taon na sinasubmit, no, ng lahat ng Hindi tao. pwede yan. Hindi ko pwede yung ganyan. Grabe naman. Ano lang, dahil lang napagtripan nga ng House of Representatives ng mga congressman, ibubuyang-yang nila yung mga dokumento na yan. Hindi yung mga tao yan. Mali ho yung ginagawa nila na yan. Kung merong unexplained wealth, dapat pala lahat ng SALN ng mga congressman, buksan natin. Tignan natin kung talagang ika nga ano nangyari, di ba? Hindi yung dahil kay VP Sara, di ba? Hindi pwede yung ganyan. Kung gusto nyo kalkalin natin lahat na SALN, ilabas nyo lahat na SALN. Na nagtatrabaho, may lawful income para sabihin for any particular year, ito Di yung pwede yan. kabuuang kita ng taong ito. So in other words, sa kanila ho ito nanggaling. These are sworn documents. Sila ho ang nag-submit ng mga dokumento na to. Pero hindi para sa inyo na questionin yan dahil lamang ika nga na pag-initan siya ng Malacanang, House of Representative. Ngayon, yung mga dokumento na yan, gagamitin nyo laban sa kanya. Sa bagay, umiikot lang naman ang mundo. Malay natin, next administration, isa ka rin sa mga nasa prosecution at ika nga sasalansan dyan sa mga ibang kasama mo dyan, okay? Ay, trabaho lang naman yan. Alam ko naman, attorney. Pagkatapos ho, Alam nyo kayo pinaka ano dito sa prosecution panel, kayo pinaka casualty, yung mga private prosecutor. Yung iba ha, pero yung nandiyan na nung 19 Congress pa lang, paldo na yung mga yan. Di ba? Matagal nang nag-a-assist sa mga congressman yan. Pero yung mga kakapasok lang kagaya mo, yung bigat ng pinag-uusapan natin na to, gayong wala ka naman nung 19 Congress na yung ibang mga kasama mo, talagang pumaldo, talagang enjoy sila noon. Wala na. Otherwise, nasa behind the scene ka. Hindi ka lang namin nakikita nung 19 Congress pero nagkukups ka na nung mga panahon na yun. Hindi natin alam. Pero sigurado ko dito, kung yung mga bagong pasok ng abogado ng prosecution dito, ngayon pa lang sila i-entrada, kayo ang casualty ng House of Representatives. Pagdating sa pananaw ng ating mga kababayan. Kasi base sa pinakauling pag-check natin, hindi pa rin kinakagat ng ating mga kababayan yung impeachment trial na laban dito kay VP Sara. At dahil dyan, siyempre hindi naman pwede, di ba, na itong si Auntie Claire, hindi natin pasadahan. Lunis na lunis ngayon. Di ba, hindi naman pwede yan. Pambihira naman, oo. Lunis to O Auntie Claire, alam mo na ba yung balita? Yung mainit na balita, alam mo na. Alam mo na ba? Kung hindi mo pa alam, 175 million pesos na ho ang nagagastos natin sa impeachment ni VP Sara. Ikapitong araw pa lang tayo. Kaya kung pwede nyo madaliin nyo, sayang yung 25 million per day. Dito tayo kay Auntie Claire. Game! Kala mo, Ante, ha? Hi, good afternoon, Yusek. Good Yusek, I'll start afternoon. with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya po Ito News Watch Plus talaga na to. Sila yung pinaka-cops dyan. Yan, sa totoo lang. nireject ni Dulan. Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacanang na para ipakita sa Sana all baseless. Anak ng toko, nagtatanong ka, binibigyan mo ng, siniset mo na yung premise ni Auntie Claire Baseless ka agad. Langya ka kaya hindi ka sumisikat Langya ka kaya hindi ka dinadala sa Senate Mabagal kang tumakbo. Ama publiko. nakita nyo naman kung gaano ka-fit itong si
Si Ate Mian Los Baños, kahit maliit yun, maliksi yun. Ito hindi pwede ito, hihingalin to. Wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator. Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, Depende kasi ang House of si Marcos Jr. Dapat dapat magbigay ng 10,000. Siya. Hindi si Senator Cayetano. Pantangin nyo yung si Martin Romales. 10,000 pesos. Gaganon-ganon ba siya, di ba? una niya sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. Yeah. dito, Oo. ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, Ang bilis makahanap. Ang bilis makahanap ng news article. Ako talaga, sa totoo lang, bilib ako dyan. Bilib ako sa paghahanap ng news article. Pag sa PCO, yang ano na yan, yang palabas na yan, talagang ginawa ho ata yan para lamang sagutin. Yung mga kalaban nila sa politika, pambihira ano naman. hindi nga ho. po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo. Nagtataray ka na, nag-aangas ka na naman yan. Pagka meron na naman nag-abang sa inyo sa labas, pambihira ka ha. Kalmahan mo lang, huwag mainit masyado. Si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang, Sayang ingat-ingat lang ante ha. June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya. Yan naman, nagkukups ka na naman, ante. Nagkukups ka na naman. Mag-aabang na naman yan sa labas. Diba? Yung tipong mag-aabang, magkikilos protesta laban sa'yo, hindi mananakit. Hindi yun. Hindi tayo hindi tayo fan ng pananakit na yan. No? Hindi naman tayo kagaya ni Marcos Jr. Alam. Naka na naman. Sasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson. And you have tropa ni Senator Auntie Ping yan. Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman
Kung mapapatunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, Hindi yata gagana yung ano, yung kaldero. So, bagman na hinahanap ni Binoy. will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this? Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino ba po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, Di totoo, dito nga kay Martin Romualdez, di ba? Lahat na lang ng ebidensya tinuturo siya pero dahil nga kamag-anak. At kasabwat, sorry. Oo nga pala, mali. Lahat ng kakilala, kamag-anak, kaibigan involved. Wag lang kasabwat. Kasi pagkakasabwat, anak lang to ko, yayariin ka niyan, ikakanta ka niyan, di ba? O yun, kaya hindi nakapasok si Martin Romualdez kasi kasabwat siya. O. ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lihitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahat. At Yan. isampahan ng kaso Yan sinasabi kung ko. dapat na mapanagot ang mga involved dito. Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready daw, Grabe, rinatsadahan nitong si Kuyang yung naratibo nitong si Matibag. Lahat na lang Kuyang, ha? O, ano yan, sigurado, busog na busog ka niya sa House of dyan sa Malacanang. May, ano yan ika nga, yung mga reporter, di ba? Saan ka ba nataw ka? Malacanang ako, swerte mo naman, anti-clear ka. O sa House of Representative, paldutin dyan. Ganyan dati nga, di ba? Paldo ng paghanga, di ba? Ganon, yung tipong hangang-hanga sa'yo, yung mga congressman. Sa House of Representative, ang pinaka-best friend mo ay si anti-clear. kakailanganin, baka Huwag pwede masyado sensitive, Kuyang, ha? mapatawag si Secretary Hira ka. Dizon in the probe sa 2019 SEA Games. Si Raulo ka ba, Kuyang? Sinabi na nga absuelto si Vince Dizon. Ano ba di mo naiintindihan? Inabsuelto na nga siya ni NBI Director Anticlair, okay? Wala na, na-clear na si Vince Dizon. Ikaw talaga. Wala siya kasalanan. Clear na siya. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue? Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Sunod po na tanong, let Narciso DZRH. Let Narciso. Let Narciso tayo. Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon? Opo na Hindi. Nasaktan sila parang ika nga, mali yung pagkakasalarawan ng China sa mga Pilipino. napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo. Ano pong reaksyon niya nung napanood niya? Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Ako real talk, di ako nasaktan doon sa caricature na yun eh. Di ba? Ano lang yan, isa tayo. Nag-caricature nga kay si Tariela, di ba? Tayo kina-caricature tayo, generalize tayo. Pero ako nasaktan ako, alam niyo bakit? Mali yung hype na ginamit eh. Dapat crocodile. Hindi monkey, dapat crocodile. Kasi karamihan ng mga politiko sa Pilipinas, puro mga crocodile, puro mga buhaya, di ba? Pangulo dahil Kayo naman. kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to Uy, wag mo ba natin si Kiko Pangilinan? Wag ganon!
Pabira naman to si Antikler rin ngayon. Tanggap daw ng ibang opisyal na sila'y unggoy. Huwag naman si Kiko, binabanata mo naman si Kiko. Magalit si... Yari ka kay Sharon Cuneta. Yari ka kay Sharon, langya ka. Pati ba naman si Kiko Pangilinan, binabanatan mo? To summon the Chinese ambassador. Will the palace do it? Ang babaduy natin sa totoo lang. Nung kinarikitsure ni Tariela, ginawa niyang kung ano-ano yung pinakamataas at respetong leader nila. Gusto natin wag sila magalit. Nung tinawag tayong unggoy, I mean, ika nga kung doon sa ginawa ni Tariela, sinasabi nyo, dapat wag silang magalit dyan. O gamitin nyo rin yung pares na paano katan, unong ginawa, hindi nakakapanakit yan. Ngayon kung hindi naman totoo, dapat wag tayong mainis. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ngayon kung naiinis tayo, nagagalit tayo sa China, pambihira naman. Hindi ba totoo? Unggoy tayo ng Amerika. Unggoy tayo ng mga ika nga mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin tayo nakakatakas sa pananakop nila. Malaya ba talaga tayo? Tanongin niyo si Antikler. Kabalbalan ho yan. Ako hindi ko kayo pupulahin dito. Real talk ha, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, yung ating tawagin na independence, para sa akin, yun napakalaking katang-isip lamang. Dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kung anong gustong kumpas ng Amerika, Silica Pax, Pax Silica, tayo! Bagong EDCA tayo! O pagka merong eleksyon, sino yung mga kandidato? Pagka hindi ayaw ka ng Amerika, si PRRD lang nakalusot dyan. Pagka ayaw ka ng Amerika, bakit nanalo si Marcos Jr. at hindi nila talaga binalagbag? Dahil alam nila mahahawak nila sa liig si Marcos Jr. Hindi natin nakita yon. Anak ng toko, ba't tahimik ka Amerika dito kay Bangag? Kay Marcos Jr. Yari. Hawak pala nila sa liig si Marcos Jr. Magalit na yung mga magalit. Alam ko masama loob, hindi katutuwa ng mga bayani natin yung ating pananaw na hindi mapahanggang sa ngayon, hindi tayo malaya. Yun ang nangyayari. Malaya tayo ng malaya. Paksili ka, sabi ng Amerika, paksili ka. Pambihira. Ang po Abalbalan. natin ay Abalbalan. gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tez Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino. Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese ambassador. Si Secretary Tez Lazaro na po yan. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin? Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Pero ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tino. He mentioned na obviously there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang? Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tino, na di umano nakasangkot sa maanumalyang flood control project. Ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya. So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya. Sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi
na lahat ay dapat ng managot? Mm. Hindi po ganyan ang hustisyang Hindi po umiiral dito ganyan. sa ating bansa. Hindi po ganyan. Due process. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tinio, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Nako. Congressman Tinio, narinig mo yon. Narinig mo yon, Congressman Tinio. Kung ako sa iyo, mag-ingat ka. Yun yung magsilbing babala na sa iyo. Baka bigla meron ka lumabas na insertion dyan. Mahirap na, okay? Ito po ang umiiral ebidensya. Mm. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September, October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, Mm. pwede nang sabihin na nababagalan sila. Yan. Pero sa realidad, Realidad. pag kayo po mismo ang nandoon Ayan. at nagsasampa ng court sa kaso, Oh. malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, Ayan. ng DOJ, Ayan. ay napakabilis na po. Oh, nako. Kung makikita niyo po kung gaano kakakapal Oh. ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Miko Clavano, meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa Grabe. Anong lagayan? Maglalagay pa para lang maitulak? Ganun? Hindi ko maintindihan. Anong lagayan? Ano yun? lugar, kung venue, kung saan to isasampa. Lagayan Hindi po din ganon yun. Okay. kadali na magsampa ng kaso. Ah. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. Ba't si Sen Marcoleta, isang turo lang, kulong ka agad. Bakit itong si Mike Defensor, ika nga, mabilis pa sa alas 4, kulong ka agad. Ano naman to ko, hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Kung meron namang ebidensya si Congressman Tinio laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Sampa niya na. Mas maganda pong maisampa niyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. Yung problema nga pagdating sa DOJ, sa mga ahensya ng pamahalaan, pagkakaalyado nga, tumitingga. Ito naman si Auntie Claire, ang ano mo, Auntie Claire, nakakaano ka na, di ba? Walang problema, maisasampa naman. Yung problema nga, matitingga dahil nga kaalyado. Si Martin Romualdez ka, grand case ng hanggang. Kaya ako na nga, maghintay na lang natin impeachment. Pambira talaga itong sentence. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kay lahat. Palat Pilipinas. Loko-loko.